Ang hari ng Espanya, napilitang mag-emergency landing sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang buong Europa ay nagulantang. Nagpatawag ng isang madaliang press conference ang hari ng Espanya at ginulat ang buong mundo. Ang Pilipinas ang guro na dapat nating tularan. Masyado tayong naging mapagmataas. Ano nga ba ang nangyari para maglabas ng ganito kapambihirang pahayag, ang isa sa mga pinakatanyag na maharlikang pamilya sa Europa? Nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas sa isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang pribadong eroplano ng maharlikang pamilya ng Espanya ay nagkaroon ng sira sa makina at walang pagpipilian kundi ang lumapag sa lupain ng Pilipinas. Sinasabing ang unang reaksyon ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ay ganito, sa maliit na islang iyon sa Asya, kaya ba nila tayong asikasuhin ng maayos? Subalit, pagkatapos ng 72 oras, ang kanilang pananaw ay 180 degree na nagbago. Dumagsa sa NAIA ang mga media mula sa buong mundo tulad ng BBC, Reuters at Agence France Presse. Nagpatawag din ng mga emergency meeting ang mga pinuno ng estado sa Europa. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sa loob ng 25 taon kong paglilingkod sa kanyang kamahalan, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito kalaking pagkamangha. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Bago magsimula, mangyaring i-like at mag-subscribe. Malaking tulong ito upang maipakilala ko pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sa loob ng 25 taon kong paglilingkod sa hari, nalibot ko na ang iba't ibang sulok ng Europa, maging ang gitnang silangan at Amerika. Naranasan ko na ang iba't ibang paraan ng pagtanggap ng mga bansa at nasubukan na ang mga pinakamagagaling na paliparan at hotel sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko noong araw na iyon sa Ninoy Aquino International Airport ay lubusang bumago sa 25 taon ng aking karera. Nagsimula ang insidente sa isang opisyal na lipad mula Madrid patungong Jakarta, Indonesia. Ito ay isang opisyal na pagbisita ng kanyang kamahalan ang hari, ang reyna, kasama ang 6 na maharlikang tagapayo. Nakatakda na ang lahat, kabilang ang isang state dinner kasama ang Pangulo ng Indonesia, habang kami ay nasa himpapawid ng West Philippine Sea, malapit sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, biglang umalog ng malakas ang eroplano. Nagulat ang piloto ng emergency situation. Isang malubhang problema sa sistema ng pressure ng cabin at kailangan naming lumapag kaagad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang NAIA sa Maynila. Mga 40 minuto ang layo. Ang pagpapatuloy sa Jakarta ay aabutin pa ng mahigit 1 oras at mas malayo pa kung babalik sa Hong Kong. Dahil sa kondisyon ng eroplano, ang NAIA ang tanging pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa kanyang kamahalan, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang maharlikang tagapayo ang hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Ganito ang kanilang impresyon sa Pilipinas. Isang maliit na kapuluan sa Asya na gumagawa marahil ng mga produktong elektroniko o kilala sa kanilang mga NARS, ngunit hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ng maharlikang pamilya ng Europa. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang una. Bago pa man kami lumapag, nagsimula na ang mga kahanga-hangang bagay. Ang boses mula sa control tower ng NAIA ay nasa perpektong wikang Espanyol. Sa Europa, normal ang paggamit ng Ingles. Ngunit ang marinig ang wikang Espanyol sa isang paliparan sa Asya at may punto pa ng Castilian ay hindi inaasahan. Ang proseso ng emergency landing ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Agad na nilinis ang runway at nakahanda na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay napakakinis, hindi mo aakalain na ito ay isang emergency landing dahil sa problema sa pressure. Nang bumukas ang pinto at lumabas kami patungo sa aerobridge, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Sa pasukan ng aerobridge, nakahanay ang mahigit 15 na kawani na nakasuot ng malinis na business suit, magalang na yumuyuko. Binati nila kami sa matatas na Espanyol. Ang isang Pilipino na nasa unahan ay nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya raw ang pinuno ng special VIP team ng NAIA at nagsilbi bilang diplomat sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pananalita ay katulad ng isang taga-Madrid, maging ang paggamit ng mga formal na salita ay walang kamali-mali. Isang espesyal na serbisyo ang inihanda para sa kanyang kamahalan.
Isang marangyang wheelchair na may nakaukit na sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Ito ay isang biglaang emergency landing. Paano nila nagawang ihanda ito ng ganoon kabilis? Isang misteryo. Ngunit may mga kasunod pang sorpresa. Bawat miyembro ng maharlikang pamilya ay binigyan ng pinakasikat na pampalamig ng Pilipinas, ang sagot gulaman at merienda na ensaymada. Ang maihanda ang mga pinakakinatawan na pamatid-uhaw at pagkain na ito sa napakaikling panahon ay halos imposible. Habang kami ay dumadaan sa VIP Tungdaw, tuloy-tuloy ang mga sorpresa. Sa mga pader ng pasilyo ay nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestra ng mga Pilipinong alagad ng sining tulad nina Fernando Amorsolo at Juan Luna. Hindi ko alam kung palagi ba itong nakadisplay o sadyang pinalitan para sa amin. Ang pagsusuri sa imigrasyon ay mas mabilis pa. Isinagawa ito sa isang hiwalay na VIP area. Magalang kaming ginabayan ng mga opisyal sa wikang Espanyol. Wala pang 2 minuto ay tapos na ang pagsusuri sa pasaporte, mas mabilis pa kaysa sa Madrid Barajas Airport. Noon, nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang alok. Isang medical team na nakaantabay ang nagmungkahi na magsagawa ng health check-up. Sabi nila, dahil sa emergency landing, baka kami ay nabigla at gusto nilang tiyakin na walang anumang masamang nararamdaman. Ito ay isang uri ng pag-aalaga na hindi pa namin naranasan kahit saan sa Europa. Ang aming mga bagahe ay nakaayos na. Bawat maleta ay may etiketang nakasulat sa Espanyol at Ingles na may pangalan ng may-ari at may tatak pa ng sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sino at kailan kaya ito inihanda? Nagrekomenda pa ng hotel ang pinuno ng VIP team. Sinabi niya na may ilang hotel sa Bonifacio Global City, BGC, na may mga suite na espesyal na inihanda para sa mga maharlikang pamilya ng Europa. May mga staff na nagsasalita ng Espanyol at may hiwalay na kusina para sa lutuing Espanyol. Ipinaliwanag niya na madalas itong gamitin ng mga mahahalagang panauhin mula sa Europa. Paglabas namin ng paliparan, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Isang hanay ng mga Maybach, kapareho ng antas ng ginagamit sa palasyo ng Madrid. Ang bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, mayroong mga dyaryo tulad ng Philippine Daily Inquirer at Business World, pati na rin malamig na sariwang mango juice. Hindi namin ito hiniling. Sinabi ng pinuno ng VIP team na nakatanggap sila ng agarang abiso mula sa Embahada ng Espanya at ang Pilipinas ay laging nagsisikap na maging pinakamahusay sa pagtanggap ng mga bisita. Ang maihanda ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto matapos matanggap ang abiso ng emergency landing ay talagang hindi ka pani-paniwala. Habang ang sasakyan ay papalabas ng paliparan at papasok sa Skyway, unang nagsalita ang kanyang kamahalan. Ang tanawin sa labas ng bintana ay lubos na iba sa kanyang inaasahan. Walang katapusang matataas na gusali, isang maayos na 6 na linya na highway at naglalakihang mga mamahaling sasakyan. Ang nasa harap namin ay isang infrastruktura ng lungsod na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at baka mas nakahihigit pa. Sa magkabilang gilid ng highway, sunod-sunod ang mga kondominium na may taas na higit sa 30 palapag, hindi isa o dalawa kundi 12-dosenang walang katapusan. Sa Espanya, sa sentro lamang ng Madrid, makikita ang ganitong mga skyscraper, ngunit dito, ito ay karaniwang residential area. Nang tawirin namin ang Ilog Pasig, lahat kami ay natigilan. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw sa magkabilang pampang ay walang katapusan. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay pinalamutian ng makukulay na ilaw. 5 o 6 na tulay ang aming nakikita. Bulong ng isang maharlikang tagapayo, paano nakapagtayo ng ganitong lungsod ang isang islang walang likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa na dating namuno sa mundo. Ngunit ang maliit na islang ito sa Asia na aming minamaliit ay ganito pala. Pagpasok sa Bonifacio Global City BGC, mas lalo kaming namangha. Ang kumpol ng mga skyscraper na nakasentro sa Grand Hyatt at iba pang mga gusali ay nagpapaalala sa Manhattan, New York. Bagamat pasado 9:00 na ng gabi, ang mga kalye ay maliwanag na parang araw. Bukas ang mga tindahan at puno ng tao ang mga lansangan. Ang mas nakakagulat ay ang mga taong naglalakad sa kalye. Mga babaeng nag-iisa na malayang naglalakad, walang bahid ng pangamba. Sa Madrid, ang paglalakad ng babae mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng pag-iingat, ngunit dito, ito ay napaka-natural. Sa bawat kalye, mayroong 24 oras na convenience store.
Ayon sa VIP team leader, mayroong mahigit 13,000 convenience stores sa Pilipinas. Kahit alas 3 ng madaling araw, makakabili ka ng kailangan mo, makakapagbayad ng bills, at makakapagpadala ng pakete. Ibig sabihin, ang isang maliit na tindahan ay nagsisilbing bangko at post office. Pagdating sa hotel, muli kaming namangha. Ang karangyaan ng lobby ay hindi nalalayo sa Hotel Ritz sa Madrid. At mayroong higit sa 10 staff na matatas magsalita ng Espanyol, ang ilan ay mula sa Latin America, ang iba ay mga Pilipino. Ang general manager ng hotel ay bumati sa perpektong Espanyol. Taga Barcelona daw siya ngunit 12 taon nang nagtatrabaho sa Pilipinas. Nang marinig namin na ang populasyon ng mga nagsasalita ng Espanyol sa Pilipinas ay umaabot sa libo-libo, lahat kami ay nagulat. Mayroon palang malalim na ugnayan na hindi namin alam. Habang kami ay dinadala sa Royal Suite, patuloy naming naririnig ang mga kamangha-manghang katotohanan. Ang Pilipinas ay isang mahalagang ekonomiya sa mundo. Ang industriya ng business process outsourcing at information technology ay may malaking papel sa pandaigdigang serbisyo. Ang mga inhinyerong Pilipino ay nakatulong sa pagtatayo ng malalaking proyekto sa maraming bansa. Pagpasok sa silid, lahat kami ay napahanga. Mula sa ika-60 palapag, ang tanawin ng gabi sa BGC ay isang obra maestra. Ang walang katapusang dagat ng mga ilaw sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng mga sasakyan ay bumubuo ng mga linyang parang ilog. Ito ay isang nakalululang sukat na ibang-iba sa tanawin ng gabi sa Paris o London. Tumayo ang kanyang kamahalan sa tabi ng bintana at matagal na tumitig. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Tunay na kahanga-hanga ang lugar na ito." Nang dumating ang hapunan mula sa room service, ang huling sorpresa ay naghihintay sa amin. Ito ay perpektong lutuing Espanyol mula sa cochinillo asado, paella valenciana hanggang sa gazpacho. Ang lasa ay maihahambing sa isang Michelin-starred restaurant sa Barcelona. Ipinaliwanag ng chef na siya ay isang Pilipino na nagsanay sa Seville at 15 taon nang nagtatrabaho dito. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat ng nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang perpektong pagtugon ng paliparan, ang mga staff na nagsasalita ng Espanyol, ang kamangha-manghang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. Sa loob ng 25 taon, nalibot ko na ang mundo at nakatanggap ng hindi mabilang na pagtanggap, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito, at ito ay simula pa lamang. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal sa restaurant ng hotel, tanaw sa bintana ang mga profesional na papasok sa trabaho. Alas 7 pa lang ng umaga, ngunit abala na ang mga kalye. Mga nakasuot ng business attire na nagmamadaling maglakad patungo sa mga opisina, mga estudyanteng may mabibigat na bag na papunta sa paaralan. Isang maharlikang tagapayo ang nagsabi habang pinagmamasdan ang tanawin, mukhang mula pa madaling araw ay gising na ang mga taong iyan. Ipinaliwanag ng general manager na karamihan sa mga manggagawang Pilipino ay nagsisimula ng magtrabaho bago mag-alas 8 ng umaga at mas maaga pa ang mga estudyante. Bandang alas 10 ng umaga, ipinahayag ng kanyang kamahalan na nais niyang libutin ang lungsod. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang Indonesia, ngunit nang matanggap ang abiso na aabutin ng 2 araw ang pagkumpuni ng eroplano, napilitan kaming manatili sa Maynila. Binisita namin ang Bonifacio High Street sa gitna ng BGC. Sinasabing ito ay isa sa mga pinaka-iconic na lugar sa Asya. Pagpasok namin sa isang gusali, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa amin. Ang pinaka-nakamamangha ay ang isang malaking bookstore na bukas 24 oras. Sa matataas na estante, libu-libong aklat ang nakahanay. Bagamat nasa loob ng isang lifestyle mall, tila ito ay isang sinaunang aklatan sa Europa. Daan-daang tao ang tahimik na nagbabasa mula sa mga estudyante, profesional hanggang sa mga nakatatanda. Matagal na pinagmasdan ng kanyang kamahalan ang tanawin. Ang mga seryosong mukha ng mga nagbabasa, ang tahimik ngunit masiglang kapaligiran. Ito ay isang tanawin na hindi pa niya nakita sa anumang aklatan sa Madrid. Naglakad ako sa pagitan ng mga estante at tiningnan ang mga pamagat. Karamihan ay mga profesional na aklat sa medisina, engineering at negosyo. Mas marami ang mga praktikal na aklat kaysa sa nobela o pangkalahatang kaalaman. Isang batang profesional ang nagbabasa ng isang aklat sa negosyo na nasa wikang Ingles. Isang mukhang estudyante sa kolehiyo ang may bukas na aklat sa urban design habang may tinatype sa kanyang laptop.
Ipinaliwanag ng aming tour guide na napakalakas ng kultura ng pagbabasa sa Pilipinas. Mataas ang taunang bilang ng aklat na binabasa bawat tao, lalo na sa larangan ng self-development at profesional na kaalaman. Ang tanghalian ay sa isang modernong restaurant ng lutuing Pilipino na may Michelin star. Sinabi ng may-ari na naghanda sila ng isang espesyal na tasting menu para sa maharlikang pamilya. Sunod-sunod na inihain ang mga modernong interpretasyon ng tradisyonal na lutuing Pilipino. Ang unang putahe ay isang napakasarap na adobo flakes na may garlic rice. Ang karne ay malambot at malasa, mas pino kaysa sa anumang pagkaing Asyano na natikman namin sa Europa. Lumabas mismo ang head chef para magpaliwanag. Sinabi niya na bagamat nagtapos siya sa isang sikat na culinary school sa Paris, nabighani siya sa lutuing Pilipino kaya't nanirahan na siya dito. Aniya, ang lutuing Pilipino ay isang sining ng tamang init at sariwang sangkap. Ang pagpapakulo pa lang ng sabaw para sa sinigang ay nangangailangan ng dose-dose ng sangkap at pamamaraan. Habang kumakain, isa na namang sorpresa ang dala ng tanawin sa labas. Kahit tanghalian, abala ang mga food street. Ang mga empleyado ay mabilis na kumakain at bumabalik sa opisina. Walang tigil ang mga motorsiklo ng food delivery. Nakakita pa kami ng isang robot na nagde-deliver ng pagkain. Ano ang robot na iyon? Tanong ng isang maharlikang tagapayo. Sumagot ang guide, iyan po ay isang delivery robot. Kamakailan lang ay sinimulan itong gamitin sa komersyo at makikita na sa iba't ibang bahagi ng BGC. Naglalakbay ito ng mag-isa sa sidewalk, nakakakilala ng traffic lights at umiiwas sa mga tao. Noong hapon, binisita namin ang isang tech park sa BGC. Sa pagitan ng matataas na gusali, maganda ang pagkakaayos ng mga parke at pasilidad na pangkultura. Ang malalaking salaming gusali ay kumikinang sa ilalim ng araw. Bawat gusali ay may pangalan ng mga pandaigdigang kumpanya. Ipinaliwanag ng guide na ang lugar na ito ang sentro ng teknolohiya ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga kumpanya ng IT at BPO. Dito nagtatrabaho ang libo-libong inhinyero at espesyalista. Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon. Nang lumapit kami, ito pala ay isang exhibit ng mga robot na gawa ng mga estudyante sa universidad. Mga robot na kasing laki ng palad na gumagalaw ng mag-isa, umiiwas sa mga hadlang at nakakakilala ng mukha para bumati. Tinanong ng kanyang kamahalan ang mga estudyante kung saan nila ito natutunan. Sumagot sila na natutunan nila ito sa kanilang mga organisasyon sa universidad. Bagamat may mga propesor na tinatanungan, karamihan ay natutunan nila sa pamamagitan ng mga online course at libro. Gabi na nang bumalik kami sa hotel, dumaan kami sa isang lugar na maraming universidad, oras ng uwian. Puno ng tao ang mga kalye, ngunit ang nakakagulat ay ang mga gusali ng mga review center. Bawat gusali ay may 12-dosenang karatula ng mga review center. Walang tigil ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng guide na ang dedikasyon ng mga Pilipino sa edukasyon ay isa sa pinakamataas sa mundo. Ang ginagastos sa mga review center pa lang ay umaabot na sa bilyon-bilyong piso taon-taon. Handa ang mga magulang na ibigay ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa harap ng isang review center, nakita ko ang mga estudyante na papalabas na pasado 10:00 na ng gabi. Mga high school at college students na katatapos lang mag-aral. Bagamat pagod, hawak pa rin nila ang kanilang mga libro at notebook. Noong gabing iyon, nagpulong ang kanyang kamahalan at ang mga maharlikang tagapayo sa silid ng hotel, pinag-uusapan ang kanilang mga nakita. Lahat sila ay may iisang konklusyon. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon. Kahit walang likas na yaman, kung huhubugin ang mga tao, maaaring umunlad ng ganito. Sabi ng isang maharlikang tagapayo, ano kaya ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong kampante. 2:00 ng madaling araw biglang may sumigaw mula sa kabilang silid. Agad akong tumakbo at nakita ang isa sa mga maharlikang tagapayo, si Ministro Jose Alvarez, na nakahawak sa dibdib at nakahandusay sa sahig. Siya ay 70 taong gulang, may diabetes at alta presyon. Maputla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng malamig, at nahihirapang huminga, mga tipikal na sintomas ng atake sa puso. Agad akong tumawag sa front desk ng hotel at humingi ng ambulansya. Isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Wala pang 3 minuto, dumating sa silid ang mga staff ng hotel at 4 na emergency medical technician, EMT. Mayroon palang sariling emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa kalapit na ospital. Ang kilos ng mga EMT ay organisado.
Agad nilang kinabitan siya ng portable ECG machine at oxygen mask. Isang babaeng mukhang pinuno ang naglabas ng isang tablet at kumonekta sa isang lugar. Sa screen, lumitaw ang isang doktor. Nagpakilala siya bilang isang propesor ng emergency medicine sa St. Luke's Medical Center, Global City, at real-time niyang tinitingnan ang data ng ECG. Sabi niya, posibleng acute myocardial infarction ito. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nataranta ako at sinabing kailangan naming kausapin ang Royal Physician ng Espanya, ngunit matigas na sinabi ng EMT, 5 minuto na lang ang golden time. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, manganganib ang buhay niya. Gumawa ng desisyon ang kanyang kamahalan. Magtiwala tayo sa mga ospital ng Pilipinas. Tiyak na naimpluwensyahan ang kanyang desisyon ng mga nakita niya sa buong araw kahapon. Isinakay ng mga EMT ang pasyente sa stretcher at kinabitan ng IV line. Wala pang 1 minuto ang buong proseso. Naghihintay na ang elevator. Sa labas ng hotel, nakaparada ang isang pinakabagong modelo ng ambulansya. Ang loob nito ay parang isang maliit na intensive care unit, kumpleto sa iba't ibang kagamitang medikal. Ang mga monitor ay nagpapakita ng vital signs ng pasyente. Ang mga kagamitan ay mukhang mas moderno pa kaysa sa ambulansya ng Royal Hospital sa Madrid. Pag-alis ng ambulansya, isa pang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Lahat ng traffic lights ay naging berde. Bagamat 2:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin sa kalsada, ngunit lahat sila ay tumabi. Ito raw ay isang intelligent traffic system kung saan automatikong nag-adjust ang mga traffic light kapag may dumaang ambulansya. Habang nasa biyahe, nagpapatuloy ang paggamot. Nakikipag-usap ang mga EMT sa ospital sa pamamagitan ng tablet at nagbibigay ng gamot ayon sa utos ng doktor. Unti-unting nagiging stable ang presyon ng dugo at pulso ng pasyente. 5 minuto lang, dumating na kami sa ospital. Sa pasukan, 8 ng medical staff ang naghihintay. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente at sinabing, handa na ang lahat. Dadalhin na natin siya agad sa operating room. Lumabas mismo ang pinuno ng cardiology, isang propesor. Nagpakilala siya at sinabing nagsanay siya sa Johns Hopkins Hospital. Sabi niya, nang umalis pa lang ang ambulansya, tinipon ko na ang team. Nakuha na rin namin ang medical records ng pasyente. Tinanong ko kung paano nila nakuha agad ang medical records mula sa Espanya. Sumagot ang propesor, sa pamamagitan ng Embahada ng Espanya, humiling kami agad sa ospital sa Madrid. 10 minuto lang, naipadala na. Napakaganda ng International Medical Information Exchange System. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor na may bara sa coronary artery na pumipigil sa daloy ng dugo sa puso. Kailangang maglagay ng stent para buksan ang ugat. Ang operasyon ay tatagal ng mga 1.5 oras. Dinala kami sa isang waiting room. Nakakagulat na sa screen ng waiting room ay live na ipinapalabas ang operasyon. Ito raw ay dahil sa prinsipyo ng transparent medicine. Kung nais ng pamilya, maaari nilang panoorin ng direkta ang operasyon. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monitor ang nakakabit sa pader. Ang mga robotic arm na nakasabit sa kisame ay gumagalaw ng may tumpak na katumpakan. Ipinaliwanag ng isang nurse na iyon ay isang AI-assisted robot na nag-aalis ng panginginig ng kamay ng doktor at nagpapataas ng katumpakan. Pagkatapos ng 15 minuto, nabuksan ang baradong ugat. Nagsimulang dumaloy ng normal ang dugo at bumalik sa normal ang tibok ng puso. Ngunit, tiningnan ng mabuti ng propesor ang screen at sinabing kailangan ng karagdagang operasyon. May 70% na pagsikip din sa isa pang ugat. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, may panganib na bumalik ito sa loob ng 6 na buwan. Ang karagdagang operasyon ay natapos sa loob ng 15 minuto. Ang kabuuang oras ng operasyon ay 1 oras at 40 minuto. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Gising na gising ang pasyente at nakangiti pa. Ipinaliwanag ng propesor na dahil sa pulso ginawa ang operasyon, mabilis ang paggaling. 6 na oras lang, makakalakad na siya. Sa Espanya, pagkatapos ng ganitong operasyon, kailangan manatili sa ospital ng hindi bababa sa 2 linggo. Ngunit dito, 2 araw lang daw ay maaari nang lumabas. Ang bayarin sa operasyon ay nakakagulat din. Humigit kumulang 500,000 piso, katumbas ng mga 10,000 US dollars. Sa Madrid, aabutin ito ng hindi bababa sa 200,000 US dollars. Habang papunta sa silid ng pasyente, may isa pang sorpresa. Mga robot ang naghahatid ng gamot at kagamitang medikal sa mga pasilyo.
Sa mga screen sa pader, real-time na ipinapakita ang kondisyon ng bawat pasyente, isang sistema kung saan makikita ng nurses station ang lahat ng pasyente sa isang tingin. Ang silid sa ICU ay mas maluwag at malinis pa kaysa sa suite ng hotel. Isang buong pader ay floor-to-ceiling window na tanaw ang gabi ng BGC. Bagamat may iba't ibang kagamitang medikal, moderno ang disenyo at hindi mukhang nasa ospital, ang pinakanakamamangha ay isang holographic projection na lumabas mula sa kisame. Ang puso ng pasyente ay lumitaw sa three-dimensional form na tumitibok ng real-time. Sinasabing isang artificial intelligence ang nagbabantay sa puso, dusikuput fortaling, at agad na mag-aabiso sa medical team kung may senyales ng abnormalidad. Isang dedikadong nurse ang itinalaga sa amin. Nakakagulat na matatas siyang magsalita ng Espanyol. Nagpakilala siya bilang isang dayuhan mula sa Latin America na nag-aral ng nursing sa Pilipinas. Dahil sa kahusayan ng sistema ng kalusugan dito na siya nagtrabaho. Ipinakita niya sa isang tablet ang 24 oras na care plan ng pasyente na detalyadong nakalista ang oras ng gamot, rehabilitation at dieta. Ginamit pa niya ang isang 3D animation para ipaliwanag ang epekto at side effect ng mga gamot at mga ehersisyo. Binigyan din niya kami ng isang maliit na aparato, isang wearable ECG monitor. Isinusuot ito na parang relo at sinusubaybayan ang puso 24/7. Ang data ay ipinapadala sa medical team ng real-time at maaari pang ang ipadala sa Royal Physician sa Espanya. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang medical rounds. Ngunit hindi lang isang doktor ang dumating, kundi mahigit 10 medical staff. Nagtipon ang mga propesor mula sa cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutrition at mental health. Ipinaliwanag nila na ito ay isang multidisciplinary team approach kung saan sabay-sabay na tinitingnan ng mga espesyalista mula sa iba't ibang larangan ang pasyente. Ang paraan ng pagsusuri ng mga propesor ay kakaiba. Hindi sila gumagamit ng stethoscope, kundi isang portable ultrasound device para kumpirmahin ang kondisyon ng puso at iba pang organo. Agad na lumalabas ang imahe sa tablet at sabay-sabay itong tinitingnan at pinag-uusapan ng mga propesor. Ipinakita ng propesor ng endocrinology ang blood sugar chart ng pasyente na detalyadong nagre-record ng pagbabago ng kanyang blood sugar. Sabi niya, tumaas ng bahagya ang blood sugar niya ng 3:00 ng madaling araw, ngunit automatikong nag-adjust ang insulin pump para bumalik ito sa normal. Ang continuous glucose monitoring at insulin pump ay pinamamahalaan ng artificial intelligence. Iminungkahi ng propesor ng rehabilitation medicine na simulan na ang cardiac rehabilitation ngayon. Ito ay isang customized na programa ng ehersisyo gamit ang virtual reality, VR. Sa screen, lumitaw ang isang 3D avatar ng pasyente na nagpapakita ng mga ehersisyo at tamang postura. Ipinakita ng propesor ng nutrition ang mas nakakagulat. Sinuri daw nila ang genes ng pasyente mula sa sample ng dugo na kinuha kagabi. Sabi niya, ang pasyente ay may uri ng katawan na mabagal mag-metabolize ng sodium, kaya't inihanda namin ang isang customized na low-sodium diet. Nagsalita rin ang propesor ng mental health. Sabi niya, maaaring magkaroon ng depresyon pagkatapos ng operasyon sa puso. Magbibigay kami ng isang AI counseling program na maaaring kausapin sa wikang Espanyol. Pagkatapos ng rounds, tinanong ko ang propesor ng cardiology kung lahat ba ng pasyente ay nakakatanggap ng ganitong uri ng paggamot. Sumagot siya, ito ang standard na paggamot sa ospital na ito, kahit para sa mga pasyenteng sakop ng PhilHealth. Nang dumating ang tanghalian, muli akong nagulat. Lutuing Espanyol, isang low-sodium na paella at isda, napakasarap. Dumating mismo ang nutritionist at ipinaliwanag na isinaalang-alang nila ang resulta ng genetic analysis ng pasyente, pati na rin ang kanyang relihiyon at kultura sa pagdidisenyo ng menu. Hapon, pumunta kami sa rehabilitation center. Isang malawak na espasyo na parang gym na may iba't ibang kagamitang pang-ehersisyo. Lahat ng kagamitan ay konektado sa isang advanced monitoring system. Habang nag-eehersisyo ang pasyente, real-time na sinusubaybayan ang kanyang heart rate at blood pressure. Nakakagulat na isang matandang lalaki na 3 araw pa lang naopera sa puso ang naglalakad na sa treadmill. Kitang-kita pa ang tahi sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ng therapist na binibigyang halaga ng Pilipinas ang maagang rehabilitasyon. Mas maagang kumilos, mas mabilis ang paggaling. Sinimulan na rin ang VR rehabilitation program na idinisenyo para sa pasyente. Nang isuot niya ang headset, isang magandang dalampasigan ang lumitaw sa kanyang harapan.
naririnig ang alon at ramdamang malamig na simoy ng hangin. Nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan sa screen. Bagamat naglalakad lang siya sa kinatatayuan niya sa virtual world, para siyang naglalakad sa tabing dagat. Tinitingnan ng therapist ang monitor at ipinaliwanag, nasa tamang saklaw ang heart rate, tama lang ang intensity ng ehersisyo. Automatikong ina-adjust ng AI ang programa batay sa kondisyon ng pasyente. Gabi, lumabas ang resulta ng precision genetic analysis. Dinala kami sa isang conference room kung saan nakalatag sa pader ang isang buong genetic map. Ipinaliwanag ng doktor na may partikular na genetic mutation ang pasyente, kaya mas mataas ang panganib niya sa sakit sa puso kaysa sa karaniwang tao. Ngunit sa pamamagitan ng isang preventive program, maaring mabawasan ang panganib ng 70%. Nakatanggap din kami ng isang customized na reseta ng gamot na sinasabing inihalo batay sa genetic makeup ng pasyente. Sabi niya, kailangan lang ng regular na check-up tuwing 3 buwan para maiwasan ang pagbalik ng sakit. Noong gabing iyon, sinabi ng pasyente sa kanyang silid, sa Madrid, kailangan kong maghintay ng hindi bababa sa 6 na buwan para matanggap ang ganitong paggamot. Pero dito, sa loob ng 1 araw, tapos na lahat. Sa 4 araw ganap ng magaling ang pasyente at maaari nang lumabas. Nagulat din ang mga doktor, sinasabing mas mabilis ang kanyang paggaling kaysa sa inaasahan. Sa huling check-up bago lumabas, lahat ng resulta ay normal. Ang function ng puso ay mas maganda pa kaysa bago ang operasyon. Nang kunin namin ang mga dokumento para sa paglabas, muli kaming namangha. Nakatanggap kami ng isang USB na naglalaman ng lahat ng proseso mula sa operasyon hanggang sa rehabilitasyon. Hindi lang video ng operasyon, kundi lahat ng resulta ng pagsusuri at plano para sa hinaharap ay detalyadong nakaayos at may kasama pang salin sa wikang Espanyol. Bago umalis sa ospital, pinuntahan ng kanyang kamahalan ang propesor ng cardiology para magpasalamat. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap sa opisina ng propesor. Tinanong ng hari ang tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at kung paano ito umunlad ng ganito. Sumagot ang propesor, 30 taon na ang nakalipas, nahuhuli ang medisina sa Pilipinas. Ngunit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon, pagbuo ng teknolohiya at pagreporma sa sistema, narating namin ang puntong ito. Ang pinakamahalaga ay ang pilosopiya na nakasentro sa pasyente. Bulong ng kanyang kamahalan, dapat ding matuto ang Espanya. Gusto kong pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Nagpasya kaming mamasyal pa sa lungsod kasama ang gumaling na pasyente. Ang makalakad muli ng malusog ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Binisita namin ang isang parke sa tabi ng ilog na inirekomenda ng ospital. Maayos ang mga bike lane sa pampang ng ilog na sinasabing umaabot ng ilang kilometro. Dahil weekend, maraming pamilya ang namamasyal. May mga nakalatag na picnic mat, may mga nagbibisikleta, may mga tumatakbo. Nakakagulat na kahit pasado 10:00 na ng gabi, marami pa ring tao. May mga babaeng nag-iisa na nagjo-jogging, may mga magkasintahang naglalakad, kahit gabi, walang bahid ng pangamba. Ipinaliwanag ng guide na bukas ang parke 24/7 at ligtas kahit gabi. May maliwanag na ilaw sa lahat ng dako at madalas na nagpapatrolya ang mga pulis. Ito raw ay dahil napakababa ng crime rate sa Pilipinas. Kumpleto rin ang mga pasilidad sa parke, malinis na banyo, inuming tubig at mga istasyon ng pag-arkila ng bisikleta. Tumayo kami sa isang tulay at pinagmasdan ang tanawin ng gabi sa Maynila. Ang walang katapusang ilaw sa magkabilang pampang, ang skyline na binuo ng matataas na gusali, ang mga ilaw na palamuti sa tulay at ang mga ilaw ng mga sasakyan. Ito ay isang lungsod na puno ng buhay. Bulong ng kanyang kamahalan, sabi nila, walang likas na yaman ang islang ito. Paano nila naitayo ang ganitong lungsod? Sumagot ang guide, ang mga tao po ang aming yaman. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at pagbuo ng teknolohiya, narating namin ang puntong ito. Pumunta kami sa poblasyon sa Makati na tinatawag na Multicultural District. Buhay na buhay pa rin ang mga kalye. Maliwanag ang mga ilaw ng mga restoran mula sa iba't ibang bansa. Malayang naghahalo ang mga tao mula sa iba't ibang lahi. Napadaan kami sa isang restauran ng Espanyol at pumasok. Ang may-ari ay taga-Andalusia at mahigit 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Sabi niya, napakasarap manirahan sa Pilipinas. Ligtas at mababait ang mga tao. Sa simula, mahirap, pero ngayon sanay na ako. Hindi sila nanlilibak ng mga dayuhan.
Ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralan sa Pilipinas at lumalaking maayos. Sa paglalakad, nakita namin ang isang moske. Ang pagkakaroon ng moske sa Pilipinas ay nakakagulat na. Ipinaliwanag ng guide na ginagarantiyahan ng Pilipinas ang kalayaan sa relihiyon at iba't ibang relihiyon ang magkakasamang namumuhay. Pumasok kami sa isang convenience store. Kahit alas 11 na ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ang mga customer, estudyante, empleyado, matatanda. May bumibili ng kailangan, may nagbabayad ng bills, may nagpapadala ng pakete. Isang maliit na tindahan na gumaganap ng maraming papel. Ang cashier ay isang mukhang 20 anyos na estudyante. Tinanong ko kung hindi ba mahirap magtrabaho sa gabi. Sumagot siya, "Nangongolekta po ako ng pambayad sa matrikula. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Kailangan kong kumita para sa sarili ko." Pabalik sa hotel, sinabi ng kanyang kamahalan, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang humuhubog ng kanilang kinabukasan. Walang nag-uutos sa kanila, pero kusa silang nag-aaral at nagtatrabaho. Pagbalik sa silid, tumingin ako sa labas. Lampas hating gabi na, ngunit gising pa rin ang Maynila. Ang mga ilaw ng mga gusali, ang mga sasakyan sa kalsada, ang maliwanag na ilaw ng mga convenience store. Ito ay isang lungsod na hindi natutulog. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong kasama ang mga maharlikang tagapayo. Binalikan namin ang mga karanasan sa loob ng 3 araw. Ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kahanga-hangang sistema ng kalusugan, ang ligtas na mga kalye, ang masisipag na tao. Lahat ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Sabi ng isang tagapayo, "Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman kung bakit nakatuon ang pansin ng mundo sa kanila." Sumang-ayon ang isa pa, maraming dapat matutunan ng Espanya. Ipinahayag ng kanyang kamahalan ang kanyang desisyon. "Bukas, pagbalik natin sa Madrid, agad tayong magsisimula ng reforma. Pag-aaralan natin ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas, tutularan ang kanilang paraan ng edukasyon at gagawa ng isang ligtas na lipunan." Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang nakalipas na 3 araw ay parang isang pelikula. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit ito ang nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Kinabukasan ng umaga, araw na para bumalik sa Madrid sakay ng naayos na eroplano. Pag-alis sa hotel, nakahanay ang mga staff para magpaalam. Bagamat 3 araw lang, ang kanilang masusing pag-aalaga ay hindi malilimutan. Habang nasa sasakyan papuntang Naiya, sinabi ng kanyang kamahalan, "Ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay." Ang kasawiang palad ng emergency landing ay naging isang biyaya. Pagdating sa paliparan, nandoon na naman ang VIP team, ang parehong team na sumalubong sa amin. Bati ng pinuno, "Magandang paglalakbay po. Sana ay bumisita kayong muli sa Pilipinas." Pagkatapos ng check-in, naglakad kami patungo sa departure hall. Ang serbisyo hanggang sa huling sandali ay perpekto. Lahat ng staff ay magalang, at mabilis ang proseso, mas mahusay kaysa sa anumang paliparan sa Europa. Bago sumakay sa eroplano, lumingon sandali ang kanyang kamahalan sa gusali ng paliparan. Sa kabilang banda, bahagyang natatanaw ang skyline ng Maynila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Umalis na ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang lupain ng Pilipinas. Ang Naiya, ang matataas na gusali, ang ilog Pasig, at ang walang katapusang lungsod, ang mga tanawing nagpamangha sa amin sa loob ng 3 araw ay unti-unting lumiliit. Tahimik sa loob ng kabin. Lahat ay tila abala sa kani-kanilang iniisip. Isang maharlikang tagapayo ang tumingin sa labas at bumulong, "Gusto kong bumalik. Gusto kong matuto pa ng mas marami." Lamampata na oras ang biyahe papuntang Madrid. Sa mahabang paglipad, walang tigil naming pinag-usapan ang aming karanasan sa Pilipinas. Ang perpektong pagtugon ng paliparan, ang nakakagulat na sistema ng kalusugan, ang malinis at ligtas na mga kalye. Walang katapusan ang mga paksa, lalo na ang tungkol sa sistema ng kalusugan. Ang pasyenteng naligtas ang pinakanaantig. Nawalan ako ng malay sa madaling araw. 5 minuto lang dumating na ang emergency team. 5 minuto pa, papunta sa ospital. Pagdating doon, handa na ang lahat. Perpekto ang operasyon. At nakakagulat ang gastos. Sa Madrid, ang parehong paggamot ay aabutin ng hindi bababa sa 100,000 euros, ngunit sa Pilipinas, wala pang 10,000 euros at mas maganda pa ang kalidad. Sabi ng kanyang kamahalan, "Kailangang reformahin ang sistema ng kalusugan ng Espanya. Dapat nating tularan ang paraan ng Pilipinas. Magsisimula tayo sa emergency response system at itataas ang pangkalahatang kahusayan."
Napag-usapan din ang edukasyon. Ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang alas 10 ng gabi. Ang mga estudyanteng kumikita para sa kanilang matrikula. Ang kasipagan ng mga kabataang Pilipino ay kahanga-hanga. Dapat ding magsikap pa ang mga kabataan sa Espanya. Sabi ng isang tagapayo, ang lakas ng Pilipinas ay nagmumula sa edukasyon dahil walang likas na yaman, hinubog nila ang mga tao. Ito ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Dapat ding mamuhunan pa ang Espanya sa edukasyon. Pagdating sa Madrid Airport, alas 3 ng hapon lokal na oras, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Ang karanasan ng hari sa Pilipinas ay naibalita na ng media sa Europa. Nagkaroon ng isang biglaang press conference. Personal na ipinahayag ng kanyang kamahalan na nagkaroon siya ng isang mahalagang karanasan sa Pilipinas at maraming natutunan, lalo na ang sistema ng kalusugan at ang kasipagan ng mga mamamayan ay kahanga-hanga. Tinanong ng isang reporter, "Ganoon ba talaga kaunlad ang Pilipinas?" Sumagot ang hari, "Mahirap paniwalaan kung hindi mo makikita mismo, ngunit totoo ito. Ang sistema pa lang ng kalusugan ay hindi nalalayo sa Europa." Tinanong ng isa pang reporter kung anong mga pagbabago ang plano. Sumagot ang hari, "Agad kaming makikipag-ugnayan sa Ministry ng Kalusugan para pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Kung maaari, nais naming imbitahan ang mga eksperto mula sa Pilipinas." Pagkatapos ng press conference, bumalik kami sa palasyo. Bagamat 3 araw lang kaming nawala, parang may nagbago dahil ang lahat ng nakita namin sa Pilipinas ay patuloy na bumabalik sa aming isipan. Noong gabing iyon, nagkaroon ng mahabang pagpupulong ang hari at ang mga maharlikang tagapayo, pinag-uusapan kung paano ilalapat sa Espanya ang mga natutunan sa Pilipinas. Ang konklusyon, kalusugan, edukasyon, kaligtasan, kahusayan, lahat ng larangan ay kailangan ng pagpapabuti. Isang linggo pagkatapos, nagbigay ng isang pambansang talumpati ang kanyang kamahalan. Tapat niyang ibinahagi ang kanyang karanasan sa pagbisita sa Pilipinas. Marami tayong dapat matutunan. Kailangan nating matuto ng may kababaang loob. Ang talumpating ito ay nagdulot ng malaking epekto sa lipunan ng Espanya. Bihira na ang isang hari mismo ang pumuri sa ibang bansa. Ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Alam ng lahat na kailangan ng pagbabago. Agad na kumilos ang Ministry ng Kalusugan. Bumuo sila ng isang team para pag-aralan ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas at nagpasya na magpadala ng mga eksperto. Nagpasya ang Royal Hospital ng Madrid na subukan ng isang emergency response system na tulad ng sa Pilipinas. Nagsimula na ring maghanda ng mga reforma ang Ministry ng Edukasyon. Inanunsyo nila na pag-aaralan ang paraan ng edukasyon ng Pilipinas, lalo na ang pagpapalakas sa agham at teknolohiya. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inihayag ng gobyerno ng Espanya na magkakaroon ng komprehensibong kooperasyon sa Pilipinas, palalawakin ang palitan sa larangan ng kalusugan, edukasyon at teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit ito ang nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman at maliit ang lupain, kung huhubugin ang mga tao, maaaring magtayo ng isang dakilang bansa. Ang edukasyon, teknolohiya at walang tigil na pagsisikap ay lumikha ng isang himala. Ang emergency landing noong araw na iyon ay hindi isang kasawian, kundi isang biyaya. Ito ay isang pagkakataon para makilala namin ang dakilang lugar na tinatawag na Pilipinas. Ang karanasang iyon ang naging simula ng pagbabago sa Espanya. Madalas sabihin ng kanyang kamahalan, "Sana isang araw ay makabalik ako sa Pilipinas." Sa pagkakataong iyon, bilang isang opisyal na panauhin ng Estado, para matuto ng maayos, naghihintay din ako sa araw na iyon. Gusto kong maranasan muli ang kahanga-hangang islang iyon, at gusto kong makita kung gaano pa ito umunlad. Ito ang kwento ng 3 araw na aking naranasan. Isang himala na nilikha ng isang emergency landing. Isang mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Lahat ng ito ay hindi ko malilimutan habang buhay. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng hari ng Espanya na naantig sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at ipinagsabi ito sa buong Europa? Mangyaring mag-iwan ng mensahe ng pagsuporta para sa mga bida ng kwentong ito. Ito po ang inyong istasyon ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Salamat sa inyong panonood.